Malulunod sila sa dami ng kaso. Yan ang babala ni bagong Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa mga nangulimbat ng pondo na para sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mas masaklap niya, winaldas lang ang pera sa kasino. Oh my God! Wow! Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, sino-sino ba itong sinasabi ni Senador Lacson na BGC Boys? Naku, Corina, hindi tambay ng Bonifacio High Street ang BGC Boys, kundi Hell Street umano ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. 5 opisyal ng DPWH First District Engineering Office ng Bulacan ang miyembro nito. Yan sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at Edric San Diego. Ginamit daw nila ang mga peking pangalan at driver's license para makapaglaro sa mga kasino sa Metro Manila, Pampanga at Cebu. Base sa records ng PAGCOR, umabot sa 950 million o halos 1 billion pesos ang gross losses ng grupo. Pinakamalaki dito ang kay Bryce Hernandez na may 435 million. Sumunod si JP Mendoza na 418 million at si Henry Alcantara na nagtala ng mahigit 36 million gamit ang alias na Joseph Castro Villegas. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kasabay nito, hindi mapigil ni Lacson ang gigil sa luxurious lifestyle ng mga nasa likod ng flood control scam at ang hirap na dinaranas ng mga tao sa baha. Parang nakinikinig ako na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Mula August 2023 hanggang April 2024, sa Newport World Resorts, umabot sa 320 million ang idineklarang panalo ni Mendoza, 189 million kay Hernandez at mahigit 11 million kay San Diego. Duda si Lacson kung tunay na panalo ang mga ito o front lang para sa posibleng money laundering. Ipinresenta rin ni Lacson ang ebidensya ng mga ghost projects sa Bulacan, gaya ng mga kontrata ng Sims Construction na nabayaran ng milyon kahit hindi pa tapos ang proyekto. May progress billings din daw na pare-pareho ang litrato na ginamit bilang ebidensya ng accomplishments nila. Ang mga kontrata mula 92 hanggang 174 million, naging one project for the price of 2 umano. Ang iba parehong 89% completion sa loob lang ng 15 days. Kaso raw ang katapat ng mga ito: malversation through falsification of public documents, anti-graft law, anti-plunder law at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Nice. Sa speech ni Lacson, hindi lang daw tubig baha ang lumulunod sa mga Pilipino, kundi ang kasakiman at korupsyon ng mga opisyal nito at panahon na raw na malunod sila sa dami ng kasong posible nilang kaharapin. Corina. So Hannah, bukod sa tinaguri ang BGC Boys, sino pa ang ibang inilantad? Ni Senador Lacson, ang balita ko ay pinaghandaan niyang mabuti daw yan. Tama ka dyan, Corina. Kagaya nung nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing, nag-name drop din itong si Lacson sa kanyang privilege speech kanina at nilantad niya yung mga malalaking pangalan na konektado sa flood control project. Sinuko niya, una, yung Maglangke family ng Candaba na hindi lang daw may-ari ng Global Crete Builders na kumuha ng mahigit 2.1 billion na kontrata sa Bulacan, kundi konektado rin sa MBB Global Properties na nasa likod ng halos 1 billion pesos na Wyndham Hotel sa Clark. Pumasok rin ang pangalan ni Roberto Bernardo, yung matagal ng USEC ng DPWH. Mula doon sa pagiging simpleng civil engineer niya noong 1986 kung saan siya ay aide
umangat siya sa pinakamataas na posisyon na kontrolado yung ilan sa mga infra project sa NCR, Visayas at Mimaropa, at kasama sa kanyang pag-akyat itong malalaking political backers na si dating Pangulong Erap Estrada at lumitaw din doon si Senator Jinggoy Estrada at si dating DPWH Secretary Mark Villar. Oh my God! At noong 2013, ibinunyag ng PCIJ na ang kumpanyang itinayo niya, ang International Global Mining Exchange, ay nag-donate ng 5 million sa partido ni Estrada. At pagdating naman noong 2016, itinaas pa ang kanyang posisyon bilang USEC hanggang sa kanyang pagretiro ngayong taon. At matatandaan natin sa isa sa Blue Ribbon hearings, sinabi ng mga diskaya na humingi siya ng hanggang 25% na komisyon sa mga proyekto. At Siyempre, ako rin nakasama rin doon sa Web of Connections na pinangalanan ni Lacson ay ang Bonoan family, kung saan yung papel nila umano sa isang kumpanya na MBB Global Properties, lumitaw doon na anak pala ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang isa sa mga direktor. Oh my God! Wow! Corina. Okay, Hana, so lumalabas parang sa mga kasamahan niya walang lumabas ng mga pangalan. No? Kaya itong mga dinadawit ng mga pangalan ng mga congressman, halimbawa ng mga diskaya kahapon, walang nababanggit si Senador Lacson sa kanyang talumpati. Corina, wala siyang nabanggit na sino mang kongresista doon sa privilege speech kanina, although binigyang linaw niya itong ilan sa mga DPWH. Mas nag-focus siya doon sa pagkasangkot ng mga DPWH official. Kasama dyan yung pagbibigay linaw niya doon sa nakaraang sinabi niya na si DPWH USEC Catalina Cabral ay di umano'y lumapit sa staff ni Senate President Tito Soto para magsingit ng gustong isingit doon sa 2026 budget, at nagpakita siya ng proof na mismong si Cabral ito ngang nag-message na baka meron daw gustong isingit sa 2026 proposed budget. Balik sa'yo, Corina. So nangunguna si Senador Lacson talaga dito. Marami ay nanggagaling sa kanyang sariling investigasyon. Sa kanyang pagtatapos, wala namang sinabi si Senador Lacson, Hana, kung paano ba ito magtatapos. Paano ang pag-alam ng katotohanan pagkatapos ng lahat ng mga laglagan at pangalanan. Corina, magandang tanong yan. Actually, matagal na rin kung tutuusin, buwan na itong usapang flood control scandal. At sa huling parte or bahagi ng kanyang privilege speech, sinabi niya na sana umabot na ito sa prosecution dahil taong bayan na rin itong humihiling na sana hindi lang matapos sa investigasyon dito sa Kongreso itong mga nangyayari. Oh my God! Wow!